Samantala, kalating milyong piso ang natangay ng mga nang-hold up sa roving teller ng bangko sa isang mall sa Pasig. 4 ang sugatan sa insidente, kabilang sa mga iimbestigahan ng mga pulis ay kung paano naipasok ng mga suspect ang kanilang baril sa mall. Saksi si Ian Cruz. Palaisipan pa rin sa mga investigador kung paano nakapagpasok ng mga armas sa Robinsons Metro East sa Pasig. Ang mga nagpaputok at nagnakaw sa armored car na ito ng Robinsons Bank alas 11 ng umaga kanina. Mula sa lower ground level ng mall, palabas na sana ang robbing teller ng bangko na may escort na 2 gwardya para magsakay ng pera sa armored van. Pero biglang sumulpot sa likod nila ang 3 armadong suspect at pinaputukan ang mga security escort. Habang nakadapa, dumata ako para makatras kasi may tama yung balikat ko. Habang umatras, pinagbabaril ako, tinamaan yung pako. So, nandun lang, sir. Tapos, gumanti ako ng putok pero hindi ko na tinamaan, sir. Wala na sila. Mabilis na nakadapa ang robbing teller pero sinamantala ito ng mga suspect para kunin ang hawak niyang bag ng pera. Ang sabi ng teller ay sila ay dumapa na, kaya yung teller walang injury. At ang yung security guard na escort ng teller, yun po ang may tama. Yun nga po si Edwin Nartia na may tama po dito sa balikat at sa paa. Kasi nung pagkabaril sa kanya sa balikat, ay nung pagkatumba po niya ay pinasundan uli at tinamaan po sa paa. Yung isang gwardiya pa sa paano tinamaan niya? Ang isang gwardiya naman ay nung palabas na siya, palabas na yung suspect doon sa may grocery, no? Sa grocery, sa supermarket ng Robinsons, ay doon po binaril, no? Nung habang patakbo po palabas doon sa exit. 2 gwardya pa ang tinamaan ng mga papataka sa suspect. Nadapa naman sa gitna ng takbuhan kaya nasugatan ng 74 anyos na si Oscar Del Rosario. Ligtas na siya maging ang 3 gwardya na itinakbo sa iba't ibang ospital. Sir, magkano po lahat ang nakuha from what bank? Robinsons Bank, ito per interview lang sa teller. Sinasabi niya, more or less, 550,000 pesos. Sa labas ng mall, isa pang suspect ang nagsilbi umanong lookout. Sinundo silang lahat ng isa pang suspect gamit ang isang Hyundai na getaway car. Nakalaunay, natagpuan sa isang subdivision sa Marikina, wala pang 1 kilometro mula sa mall. Sa resibong nakuha sa kotse, makikitang bumili pa ng tubig ang mga suspect. Pasado alas 10 ng umaga, may ilang saksi naman nakakita sa kanila sa Marikina. May bumaba pong 5 tao na kainalang may dalang may kainalang magamit na may bag po sila, tapos bigla po silang sumakay sa adventure na kulay gray. Saan naman nakaparading adventure? Dito po sa kantong to. Mabilis sila. Tapos saan sila pumunta na? Lumabas na po sila sa highway. Pasado alas 3 ng hapon nang muling magbukas ang mall matapos ang 4 na oras na lockdown kasama ang ilang naiwang customer. Nangangatog po, muntik na nga ako kumapa sa short kasi nagkaputukan nga po. Nakakain na kayo? Hindi pa po kasi takot nga po Ngayon na nga po ko nakalabas. Ito kayong palabasin? Ayaw palabasin. Ano sabi sa inyo? Nakordon yung area. Kabilang sa iimbestigahan ng binuong Special Investigation Task Group ng Eastern Police District ay kung may kaugnayan ng mga salarin sa mga nang-hold up sa Robinsons Galleria noong Marso. Ay wala pang tugon ng pamunan ng Robinsons Metro East at ng security agency nito. Kaugnay sa insidente, gayon din sa ipinatupad na seguridad kung kaya't nakapasok ang maarmadong suspect sa mall. Ako si Ian Cruz ang inyong saksi.